Isang magandang buhay po sa ating lahat at pinagpalang araw sa lahat ng mga kapatiran, mga kaibigan, dito po sa ating minamahal na iglesia sa Sahod Ulan. Tayo po ngayon ay lumalakad na sa panibagong buwan ng ating taon dahil ito po ang unang linggo ng Hulyo para sa taong 2020. Ang ating pong tema na pag-aaralan ngayong umaga ay Dwelling in His Word, kung saan ako po'y naniniwala na sa patuloy na pag-aaral natin na salita ng ating Panginoon ay lalo po tayo natututo upang lumago tayo sa ating pananampalataya. Nais ko pong magbahagi sa inyo ng isang kwento patungkol sa isang kababaihan na dumulog sa kanyang pastor na nagsabi na kung maaari ipanalangin yung kanyang asawa dahil hindi nila nakakasama sa pagdalo sa pagsamba. Tumugon naman ang pastor at ang sabi niya ay, sige po at akin pong ipagpe-pray ang inyong asawa. Pagkalipas ng isang linggo ay nagbalik uli yung kababaihan at nagwika uli sa pastor na, Pastor, patuloy niyo pong ipag-pray pa rin ang aking asawa kasi ang hirap po talaga niyang yakagin, hindi pa rin namin siya maisama. Yung pong aking dalawang anak, kasama ko na po sa pagdalo sa pagsamba pero siya po talaga hindi siya sumasama sa amin. Kaya sabi ng pastor, sige po, akin po siyang ipagpe-pray. Lumipas uli ang isang linggo, ito na uli yung babae at umiiyak. Sabi niya, Pastor, wala na ho yata talagang pag-asa yung aking asawa. Ayaw ho niya talagang sumama at nagagalit pa ho siya sa amin. Ang sabi ngayon ng pastor, hayaan po ninyo. At ako po ay pupunta, dadalaw po ako sa inyong bahay at akin pong kakausapin ang inyong asawa. Kaya isang araw, nagtungo nga ang pastor na ito doon sa tahanan ng kababaihan. Pagdating niya sa gate, ay medyo nagulat siya dahil para mayroong sumisigaw at para mayroong nagagalit. Nang ito yung kanyang pakinggan, parang boses ito ng kababaihan. Hindi na muna siya sana tutuloy dahil parang wrong timing. Pero ang sabi niya, hindi, kailangan tuparin ko yung aking sinabi na kinakailangan kong dalawin ang kanyang asawa. Kaya kumatok ako sa pintuan, biglang-bigla, mayroong sumigaw, sino yan? Nagulat ako pero sabi ko, nako, kinakailangan sigurong umalis na nga ako dahil baka hindi maganda yung nangyayari sa loob. Pero biglang bumukas ang pinto, binuksan ito ng bunsong anak at nasabi, Nay, naandito po si Pastor. Sabi nung nanay, sino? Si Pastor po andito. Ha? Si Pastor? Sige. Papasukin mo. Pastor, tuloy po kayo. Sa madaling kwento, pumasok ang pastor at kinausap ang babae. Ang sabi niya, katotohanan hindi nga po sasama sa inyong asawa kasi lagi niyo po pala siyang pinapagalitan. At lagi kayo pong nagagalit dito sa loob ng inyong bahay, sumisigaw. Umiyak ang babayan, sabi niya, oo nga po, Pastor, hindi ko mapigilang magalit. Saka sumigaw. Kasi po, talagang nagagalit ho ako sa aking asawa eh. Kaya ang payo ng pastor sa kanya, kung hindi niyo babaguhin yung inyong gawi at yung inyong pag-uugali, kahit na po anong panalangin ang gawin natin, hindi po natin siya maaakay sumimba. Kaya kinakailangan po, pakitaan niyo po siya ng magandang halimbawa ng isang bagong buhay na binago ng ating Panginoon. Kaya pagkaraan lamang ng isang linggo uli, dumating ang babae, kasama yung kanyang asawa at dalawang anak. At ang sabi, Pastor, tama po kayo. Kasama ko na po ngayon ang aking asawa. Nagulat naman yung pastor dahil hindi niya inakalang sa loob lamang ng isang linggo magkakaroon na kagad ng pagbabago. Anong ho ba ang nangyari? Ang kinuwento ngayon ng babae, sabi niya, kasi isang araw po, yung aking asawa naglilinis ng aming bahay. Nasanggi niya po yung figurine na minana ko pa ho sa aking lola. Yung figurine pong yung mahal na mahal ko. Nung nasanggi niya po, nabasag. Kaya nung ako po'y dumating, nakita ko ho siya putlang-putla. At hindi ho malaman kung ano ang kanyang gagawin. Na para bagang nasukol siya dahil sa kanyang kasalanang nagawa. Nung makita ko po siya, nahabag ho ako sa aking asawa. Ganito pala ang nararamdaman at nararanasan ng aking asawa. Kaya ang sabi ko, Sweetheart, huwag mo nang intindihin yung figurine. Likumin mo na lang at ayusin at bibili na lang tayo ng bago.
Nagulat yung kanyang asawa. Ano daw ang nangyari sa akin, sabi nung kababaihan. Ang sabi ko, ang nangyari sa akin ay binago ako ng Panginoong Jesus. At mula noon, nasabi ng kanyang asawa, sasama na ako sa inyo dahil nakita ko na ang iyong Panginoon ay nagbabago talaga ng buhay. Mga minamahal na mga magulang at mga kapatid, isang katotohanan na sa buhay natin, kailangan natin na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, lagi tayong manangan doon. At ang salitang ito ay siya magiging gabay natin para sa pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban at sa pamumuhay na makakahikaya tayo ng marami pang mga kaluluwa. Ang ganda na sinasabi sa Colossians 3:16, ang sabi ay ganito, manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo ay magturuan at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayo may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, let the word of Christ dwell in you richly. Sabi nga, hayaan po natin ang salita ng Panginoon ay manahanan sa atin ng mayroong kasaganaan. Nang ibig sabihin, when we talk about dwelling, it means to live in or to be at home. We must allow the Word of God to live in us and have a home in our hearts and minds. Lagi po natin tandaan, the Bible is a living book. But the question is it living to you or to us? Specifically, do you let the Word of God dwell in you in such a way that you experience its vital functions changing your life? Such a rich indwelling of God's Word will greatly affect our Christian life. Ating pong pag-aralan ang 8 vital functions of the Word of God na ating mararanasan sa bawat araw ng ating buhay by letting His Word dwell in us richly. Una, enlightening. Tandaan po ninyo enlightening. God's Word enlightens us. When the Word of God comes, the first thing it does is bright light in our inner being. Nang ibig sabihin, maliliwanagan tayo at dadaigin ang dati nating buhay na punong-puno ng kadiliman. Ang sabi nga ng awit 119, 130, ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay liwanag, nagbibigay ng unawa sa walang muwang. Pag sinabi po natin enlightening, tayo po ay nakakaunawa, naiintindihan natin. Na dati ang kulit natin, dati ang ugali natin, hindi maintindihan, hindi maunawaan. Ang sabi nga, ang hirap spellingin, Pero ngayon, dahil na-enlighten tayo, nabuksan ang ating mga isip, dahil nagliwanag ito, kaya tayo po ngayon ay nagtatagumpay sa ating pamumuhay Kristiyano. Number 2, nourishing. Ano ba ang ibig sabihin nun? The Word of God becomes food to nourish us. Pag sinabi natin nourish, pampalusog ito. So kailangan natin ngayon yung lumusog ang ating mga katawan at lumakas dahil sa COVID-19, Hindi pa tapos ang laban. Napakarami pa naapektuhan ito. Ang ibig sabihin to, while God's Word is enlightening us, it also nourishes us. Bakit? Ang sabi ng Matthew 4:4, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. God's Word is a food to nourish our inner man for us to live the Christian life. Pamumuhay Kristiyano. Pangatlo, quenching your thirst. The Word of God quenches our thirst. Tinitighaw yung ating uhaw because it is the water of life. So when we receive God's Word into us, it waters us and make us bear fruits and sprout forth. Ano ibig sabihin nun? Umuusbong at pagkatapos lumalago at nagbubunga. At yung pagbubunga ito, sabi nga, it sanctifies us, yung tayo pinapaging banal, it transforms us, tayo pinagbabago, and conforms us to Christ's image, umaayon
sa larawan ng ating Panginoong Hesukristo. So kapag ang buhay ng isang Kristiyano ay nagbubunga ito ng kabutihan, ng kaayusan, katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Romans 8:29, sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Pang-apat, strengthening. Ano ba yung strengthening? Nagpapalakas. The Word of God make us strong in our spirit and also in our soul. Being strong is connected to having the Word of God abide or dwell in us, and you have overcome the evil one. Sabi nga, nung isang libro na aking nabasa, mayroon nagtanong, meron daw isang aso na kulay puti, saka isang aso na kulay itim. Pagka daw ba nag-away yun, sino ang mananalo? Ang sabi ng iba, puti. Yung sabi naman ng iba, itim. Pero alam niyo ba kung anong tamang sagot? Kung sino po yung mas malakas. Kung sino yung mas kumakain, sino yung umiinom ng nasa sa ayos, siya po yung mananalo. Ganito po din yung sinasabing strengthening. If we abide or dwell in the Word of God, we will overcome the evil one. Kayang-kaya natin pagtagumpayan ng anumang gawa ng kaaway, tukso man ito o pagsubok. Ang sabi nga ng 1 John 2:14, ikalawang bahagi, kayo'y aking sinulatan mga binata, sapagkat kayo'y malalakas. At ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo, at inyong dinaig ang masama. Ayan. Panglima, washing. Washing. Ano ibig sabihin? The Word of God washes our inner being. Yung ating kalooban o kaloob-looban, yung ating sarili, yung dating sarili, ay binabago o hinuhugasan ng Panginoon. Ang sabi nga, organically. Pag sinabing organically, naturally, natural. Kumbaga sa halaman, organic, walang mga fertilizer o kung anumang mga pampataba. Basta umusbong siya, lumago, tumubo, namunga ng natural. And metabolically, alam naman natin yung metabolism, Ito yung tinatawag natin chemical reactions in the body cells that change food to energy. Kinakailangan yung mga kinakain natin pagkain ay mag-change into energy. As we let the Word of God or the Word of Christ dwell in us, the washing water of life in His words cleanses us inwardly. Ang sabi nga dito, removing all our spots and wrinkles so that we might be beautified. Nakapagpapaganda po, ang salita ng Panginoon. Dati ang itsura natin, kahit na sabihin natin maganda tayo sa panlabas, pero dahil marumi yung ating kalooban, ang pangit natin tingnan. Pero kahit hindi tayo masyado maganda, konti lang. Pero dahil yung ating kalooban ay naandun ng kabutihan at ang biyaya at kapangyarihan ng Panginoon, nako, ang ganda-ganda natin. Sabi nga na Ephesians 5:26-27, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Ganda. Washing. Kailangan natin to if we dwell in the Word of God. Pang-anim, building. Building. The Word of God builds us up. As believers in Christ, sabi nga, we are the many members of Christ's body. Ito yung tinatawag nating church. Ang sabi ng Romans 12:5, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. So, ibig sabihin, many members of Christ's body, tayo yon. As such, we all need to be built together. Sama-sama tayong tumatayo, sama-sama tayong gumagawa, at sama-sama tayong tumitindig sa katotohanan
at sa katwiran. Pero, ito ang malungkot, but our natural peculiar disposition, yung ating kakaibang kalikasan, no? Yung ating kakaibang kalikasan, yung pagiging dati pa rin natin, ay siyang nagbibigay ng dahilan upang hindi tayo magkaroon ng pagkakasundo-sundo kasama ng ating mga kapatiran. It often makes it difficult for anyone to deal with us, much less to build us together with our fellow members. Pero, however, no, the Word of God can touch us inwardly. Sabi ko sa inyo kanina, yung ating kalooban, and make it possible for us to be built up in the church. When we let the Word of God dwell in us, it will cause us to grow in Christ as the head of the body, joining us together and causing us to be built together as His one body. Alam natin na ang Panginoon ang siyang ulo ng iglesia, tayo naman ang mga bahagi ng katawan na nagkakaisang gumagalaw, kumikilos. Ang sabi ng Ephesians chapter 4, verse 16, na dahil sa Kanya ay ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip-lakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Iba pa rin talaga po yung pagkasama-sama, no? Iba pa rin yung nagkakaisa. Kasi minsan, pag ilan lang kayo, ramdam niyo yung bigat sa kahirap. Pero pagka marami, parang wala tayong binubuhat o wala tayong ginagawa. Dahil nagtutulong-tulong. Okay, number 7. Completing and perfecting. Completing and perfecting. As members of Christ's body, sabi nga, we should all function. Kinakailangan tayong lahat ay gumagawa. Dapat meron tayong role, no, sa loob ng church. But in order to function, bago tayo makagalaw, bago tayo makagawa, no, we first need to be perfected by the Word of God. Kasi paano tayo gagawa kung ang buhay natin hindi maayos? Eh di katitisuran lang po tayo. Kaya kinakailangan tayo ay maperpekto muna ng salita ng Diyos. Hindi naman pag sinabing perfection, ay yung talagang perfect. Dahil wala namang perfect dito sa mundo no? Ang tanging perfecto lamang ay ang ating Panginoong Diyos. So the nourishment we receive from the Word of God completes us and perfects us as a member of the body. We are not only nourished for our growth, but perfected in our function. No? Yung salita ng Diyos, kapag ka ito ay ating pinagbubulay-bulayan at hinayaan natin na manahan sa ating mga buhay, makikita ninyo, yung bawat kilos at galaw po natin, ayon lagi sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi ng 2 Timothy 5:17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Sa Tagalog, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. So yung sinasabing sakdal, ito yung perfection. Tinuruang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. No? Ito yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Yung lahat ng gawang mabuti, ipinauunawa sa atin na siyang dapat nating ginagawa. Okay? So pangwalo, ito po yung kahulihan na aking binanggit kanina. Edifying. Edifying. Pag sinabing edify, ito yung sinasabing katibayan. Or edifying, nagseset tayo ng good example. O yung nagpapakita tayo ng magandang halimbawa. Sabi nga, we also need to be edified or built up in a personal way to make up the lack in our virtues. Ano ba yung mga virtues natin? For example, we may be short of such virtues as patience, wisdom, humility, or kindness. Ayun. Ibig sabihin, maaaring tayo ay kulang, no? Kulang tayo sa pasensya, dali natin magalit.
kulang tayo sa karunungan, laging mali ang ating mga disposisyon at desisyon. Kulang tayo sa kababaan, lagi na lang mayroon tayong pride. No? Hindi natin matanggap minsan yung ating mga pagkakamali. Kulang tayo sa kabaitan o kabutihan. Lagi na lang gusto natin, basta tayo. Pero ang sabi nga, itong mga virtues na ito, ay as the Word of God dwells in us, it edifies us in the matter of virtues. No? Anong ginagawa? Kung kulang tayo sa pasensya, dinadagdagan yon. Kung kulang tayo sa wisdom, pinagkakalooban niya tayo nito. Yung humility, ipakikita sa atin yung kababaan. At yung kindness, ipadadama ito ng Diyos sa atin. The more we let the Word of God dwells in us, the more virtues we will have. Kapag ang salita ng Panginoon o mga salita ng Panginoon ay mas dumarami, no? Sa ating mga puso, sa ating mga buhay, sa ating mga isipan, sa ating pagkaunawa. Itong mga virtues na ito, hindi lamang yung mga binanggit ko, kundi yung mga lahat ng mabubuting virtues. Yung po'y lalabas sa atin. It will all be increased by the Word of God dwelling in us. Ang sabi ng 1 Corinthians 14:12, gayon din naman, kayo na yamang kayo'y mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, ay pagsikapan ninyong kayo'y magsigawa ay magsisagana sa ikatitibay ng iglesia. Mga minamahal na mga kapatid, itong sinasabi kong 8 vital functions of the Word of God sa ating mga buhay, kailangan natin talagang maranasan. Dahil kung gusto nating ang buhay natin ay hindi man sabihin natin na laging maayos, pero ang tiyak, mas lamang yung mas maayos. Kaya sa umaga pong ito, ako po ay naniniwala na ang mga salitang ito ng Panginoon ay hindi masasayang. Dahil ito po ang ating kailangan. Let us dwell the Word of God in us. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. To God be the glory.